Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng palatuntunang Usap-usapan dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, at sa inyo pong mga PBS receiver app. Para po sa mga wala pang PBS receiver app, maaari po itong i-download from your Google Play Store at syempre para naman sa mga iPhone user ay sa Apple Store. Type nyo lamang po Evox Receiver. Ito pa rin po si Bea Gaza de Guzman, ang inyong makakasama sa programang Usap-usapan. At ngayong araw na ito, meron po tayong mga panauhin na makakasama sa ating palatuntunan. Pag-uusapan po natin itong bumabang poverty rate at syempre, itong bagong discovering model na maaari pong makapagtukoy kung ang isang individual ay magiging responsive sa chemotherapy. Ayan, at hindi na po natin patatagalin, kasama po natin via Zoom ang ating unang panauhin. Pero bago yan, ito pala, meron lang tayong backgrounder kasi nabalitaan nga natin ito na batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang poverty rate ng Pilipinas sa 15.3% noong 2023 mula ito sa 18.1% noong 2021. Syempre sa tulong po ito ng mga programa ng pamahalaan na tumutugon sa kahirapan. Sa datos ng PSA, mas mababa ang poverty incidence noong 2023 kumpara sa target ng pamahalaan na 16% hanggang 16.4% sa Philippine Development Plan 2023-2028. Ayon sa PSA, bumaba ang bilang ng mahirap na mga Pilipino na hindi sapat ang kita para sagutin ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Naitala ito sa 17.54 million noong 2023, mula ito sa 19.99 million noong 2021. Kaya naman upang alamin kung ano ba itong mga programa ng pamahalaan na nakatulong upang maibaba itong poverty rate natin, kasama po natin live via Zoom si Secretary Lopez Santos III, ang Secretary po ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Magandang araw po, Secretary. Magandang umaga, Ms. Bea, at maraming salamat sa iyong imbitasyon na makasama dito sa iyong programa Usap-usapan. Maraming salamat din po, Secretary. Alam namin, day off nyo. It's a Saturday, pero pinaunlakan nyo po kami dito sa programa. Ayun, nabalitaan nga namin tong report ng PSA na bumaba nga po itong ating poverty rate. Tanungin namin sa inyo, sir, kung ano po yung reaction nyo dito? Well, natutuwa tayo dito at ito yung resulta nung whole of government and whole of nation approach na pinamumunuan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At bumaba yung poverty incidence mula 18.1 to 15.5. Isang taon at kalahati ng pamumuno ng ating Pangulo. And this is even lower than the pre-pandemic poverty incidence noong 2018. No? Mm-hmm. So, maganda ang resulta ng ating mga programa ng gobyerno at nagkatulong-tulungan ito para maabot yung mas mababang poverty incidence. And Sec, yun nga, ano-ano po ba yung mga naging program ng ating pamahalaan? Lalo na po itong inyong agency, ang National Anti-Poverty Commission, na nakatulong po sa pagbaba nitong ating poverty rate at poverty incidence, sir. Ang National Anti-Poverty Commission ay sa kasalukuyan ay binubuo ng 27 national government agencies, ng 4 na liga ng local government units, League of Provinces, League of Cities, and League of Municipalities down to barangay level, no, Liga ng Barangay.
at ng 14 na basic sector. So ang mga programa natin laban sa kahirapan ay ipinapatupad ng ating mga national government agencies at ng ating mga pamahalang lokal. Ang mandato ng National Anti-Poverty Commission ay para sa policy coordination and development at saka program monitoring. Kaya nakikita natin na yung pagtutulong-tulungan ng mga programa, sabay-sabay na programa ng ating iba't ibang national government agencies, ito yung nagtulak at kung ano-ano ito yung mga pangunahin, of course, yung para sa delivery ng health services na pinapangunahan ng ating Department of Health. No? Ang education program na pinapangunahan naman ng DepEd, TESDA at saka ng CHED. Ganon din yung para sa pagkain o pagbibigay ng sapat na pagkain at produksyon. No? Nandyan yung DA, kasama yung DAR at iba pang ahensya ng pamahalaan. At ganon din sa pabahay. Pinapangunahan ito ng DSUD, ng NHA, at ng iba-iba pang ahensya ng pamahalaan. At particular yung sa pagbibigay ng trabaho. Ito naman ang pinapangunahan ng Department of Labor at ang iba pang mga ahensya na nagtutulong para pagbibigay nitong mga pangunahing serbisyo na ito. Kasama na siyempre yung maraming public infrastructure projects natin at public utilities project na nakakatulong sa pagbaba ng kahirapan. Ayun, so talagang whole of government approach dahil hindi lamang NAPSI itong kumbaga punong abala kundi iba pang mga ahensya tulad ng Department of Health, Department of Education, Department of Agriculture, syempre yung DSUD para sa housing, Department of Labor and Employment para sa mga trabaho at sa ating mga infrastructures pa. Secretary Lope, ano po ba yung mga factor na nakaka-contribute po sa poverty rate, poverty incidence ng bansa? Bilang may background na rin dahil nabanggit natin yung mga agency, pero maaari nyo po ba itong ipaliwanag sa amin? Pangunahin na tinitingnan, of course, ay yung income ng household. No? At ito yung ginagamit ng PSA na metrics. Ang tawag dito ay Family Income and Expenditure Survey. At dito nakikita yung ano dapat yung income ng family of 5. No? Kaya yung below the poverty threshold, yun yung nabibilang dun sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Yan yung 15.5 o around 3 million families pa. No? Pero meron ding isang pagtingin, ito naman yung sa NAPSI, simula pa lamang nung itinayo ang NAPSI ay tinitingnan ang poverty in different dimension. No? Economic, social, ecological, and governance. At tinignan din natin yung mga minimum basic needs. Pangunahin yung binanggit nating 5 kanina na yan ay nakabatay naman dun sa tinatawag na 5 fundamental rights under the Magna Carta of the Poor. Kaya diyan nakatutok ang mga ahensya ng ating gobyerno na mga pawang kasapi din ng National Anti-Poverty Commission. Okay. Secretary, linawin din natin kasi sabi nyo may pamantayan ang NAPSI at yung PSA. So, ano po ba yung pagkakaiba pag sinabing poverty rate at poverty incidence? Meron po ba itong difference? Parang pareho lang yan. No? The poverty rate is the poverty incidence. So, wala namang ipinagkaiba yan. They just refer it to rate, yung iba poverty rate, yung iba ay poverty incidence. But ang ginagamit ng PSA ay usually ay poverty incidence. Ano po yung mga areas na kailangan tutukan para doon po kumbaga mas bigyang pansin or mas doon ipatupad yung mga programa ng anti-poverty? Totoo po bang mas lagana pang kahirapan sa rural areas kumpara sa urban areas, sir? Tama ka dyan. Mas maraming mahihirap na pamilyang Pilipino ang nasa rural areas kumpara sa bilang na nasa urban areas. No? At in terms of focus areas, merong mga regions na mataas yung poverty incidence. No? Kagaya halimbawa sa Mindanao, ang mataas dito ngayon ay ang Region 9 at saka ang Caraga. Sa Visayas ay itong Region 8 at dito sa Luzon ay itong Region 5. Pero dito sa National Anti-Poverty Commission, we are encouraging yung ating mga government agencies at development partners na mag-focus dun sa mga focus sa sector and areas yung tawag namin, kagaya ng mga
sektor ng mga isda at magsasaka, no? Mga indigenous people, mga informal settlers, yung mga community na nasa geographically isolated and disadvantaged areas, at yung mga nandun sa ilang komunidad pa na under conflict areas, at yung mga danger zone areas, no? Ito yung kadalasan nandito yung mga mahihirap na pamilya sa mga lugar na ito. Okay, indigenous and then informal. Ngayon po, nakita namin na target po ng pamahalaan, Secretary, na ibaba pa ang poverty rate. Gayong meron na pong pagbaba at nakikita naman natin yung kumbaga epekto ng ating mga programa. Pero meron po talaga silang sinasabing single-digit poverty na goal, no? At maganda po ito. Pero paano po natin ito maisa sa katuparan? Ano po yung mga hakbang para magawa po natin ito, Sec? Alam mo, yan yung target na yan ay nakalagay na dun sa ating Philippine Development Plan, no? Opo. Hanggang 2028, ang poverty incidence natin is around 8.8 to 9% target, no? Yan yung target. At given at 2023 survey, ang target poverty incidence diyan ay around 16%. Pero ang naging resulta niyan ay 15.5%. So mas mababa dun sa target. Ibig sabihin, we are on track dun sa mga programa natin at dun sa na-achieve ng ating Pangulo ng sa 1.5 taong pamumuno niya ay naibaba na yung poverty incidence. Pag ano naman yung mga programa natin, nakapokus tayo ngayon dun sa delivery ng 5 fundamental rights na binanggit natin kanina. At palagay ko ganyan pa rin yung magiging itsura for the next 3 years ng ating sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay magtutuloy-tuloy at nakita na namin yung trend, no. We requested our NAPSI member agencies to enroll their poverty reduction programs at nakita namin yung madaming programa, and this amounted to around 617 billion in 2023, around 670 billion noong 2024 at nagpatuloy yan ang mga budget allocation na yan ngayong 2025 at inaasahan natin doon pa sa hanggang 2028 ay magtutuloy-tuloy itong mga programang ito. Nabanggit niyo po yung mga trends ganito. Yung may example po ba tayo ng program? Like sabi niyo po, partner din kayo with LGU. So ano po yung mga halimbawa ng programa nila na talagang kumbaga ma-share natin sa ating mga tagapakinig, parang best practice, ano po? Alam mo, ang local government units ay ayon sa batas, yung Social Reform and Poverty Alleviation Act at saka yung Magna Carta of the Poor, they are mandated to formulate and implement the local poverty reduction action plans. At natutuwa tayo na napirma na ng DILG at NAPSI yung joint memorandum circular, no, for the formulation of local poverty reduction action plan, at inaasahan natin magro-roll out na ito. At alam mo, Bea, napakadaming programa ng ating mga pamahalaang lokal. Opo. At patungkol dito sa poverty reduction because they have their own budget and they have their own development priorities. Kaya ngayon, ang ginagawa ng National Anti-Poverty Commission with the implementation of our National Poverty Reduction Plan and yung Local Poverty Reduction Action Plan, magkaroon ng harmonization at convergence yung ating mga programa. Imagine kung mahaharmonize. Yes po. Hello po, Sec. Naku, nawala si Sec. Ayun, so sinasabi nga po niya na meron pong mga programa, lalo na po in partnership ng NAPSI with local government units. Sa kahirapan, Ayun, every Tuesday and Thursday, yung lahat ng best practices ng ating mga pamahalang lokal at government agencies ay pinapalabas natin sa PTV4, no, every Tuesday and Thursday
6:45 to 7 o'clock in the morning. Nag-announce na ako, Bea. Yes. Opo, go ahead. Naku, maganda po yan para malaman natin. Naku, dahil sabi niyo po, itong harmonization, parang kumbaga lahat ng mga magagandang practice from the local government unit mapag-uusapan at i-align at syempre ibabahagi, para hindi lang isang LGU ang magsasucceed o magtatagumpay. Lahat tayo, So maganda po yan. Ulitin natin yung announcement ni Sex, 6 a.m. to, ano po yun, sir? 6:45 to 7 o'clock in the morning. Okay. Under ng Rise and Shine Pilipinas. Ayun, Rise and Shine Pilipinas sa ating sister television station. Diyan lang po sa kabila. Panoorin nyo po kung saan ibabahagi po ng ating National Anti-Poverty Commission itong mga best practices para sa kanilang tugon sa kahirapan dito sa bansa. Ngayon, nalaman din po namin, Sek, ito pang magandang programa ng NAPSI, Philippine Poverty Summit 2025 o PPRS 25. Sinagawa po last June 30 hanggang July 1. Ano po ba yung layunin nito at ano po ba yung mga ginagawa? Activities dito? Yearly po ba ito? Tsaka sino-sino po yung mga kalahok, sir? Napakaganda nung nangyari dun sa ating Philippine Poverty Reduction Summit 2025. Ito ay dinaluhan ng mahigit 800 delegates from national government agencies, local government units, international organization, basic sector, and even academe and private sector. Nagsama-sama dito yung mga iba't ibang stakeholders at ipinakita natin ano yung mga programa ng ating pamahalaan. Ang NEDA, for example, ay nagbigay ng update tungkol sa estado ng pagpapatupad ng ating Philippine Development Plan. Ang PSA ay nagbigay naman ng update sa ginagawa nilang napaka-importanting community-based monitoring system nationwide at pinag-usapan din yung mga roles ng local government units, ng basic sector, yung social protection na ibinahagi din sa atin ng DSWD, yung peace and development na lumuhok dyan, yung UPAPRO, yung poverty, yung disaster risk reduction, dumalo din sa atin ang Office of Civil Defense and even the Public Transport Modernization Program na tinalakay naman ng DOTR. At napakarami nating breakout sessions according to health, education, housing, employment, and food production and accessibility. At dumok dyan yung napakadaming ahensya ng ating pamahalaan. Kaya ang naging resulta nito, bukod sa naipaalam natin, yung napakaraming programa ng gobyerno ay nagkaroon din ng mga policy recommendations, yung different sessions, both plenary and breakout sessions. At yan yung kinukonsolidate namin para maibahagi din namin dun sa mga kinakaukulan pang ahensya. At nang sa gayon ay mas mapagbuti pa natin ang pagpapatupad ng ating mga programa. Ayun. So yan, napag-usapan. Ilan lamang po sa mga napag-usapan: development plan, community-based monitoring system, social protection program, syempre itong food production and accessibility, dahil yan food security talaga ang isinusulong ni Pangulo. Noong una pa lamang dahil dati niyang hinawakan yung Department of Agriculture. Syempre ito pong mga ito, lahat ng ahensya na kalahok dito sa NAPSI Philippine Poverty Summit merong mga nabuo o nalikha na mga policy recommendation na lalo pang magpapabuti sa ating pagtugon sa kahirapan sa bansa. Ngayon, bago ko po kayo pakawalan or bago po yung final message niyo, isang tanong pa po, Sek, dahil paparating na po ang Lunes at State of the Nation address po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano po yung ini-expect nyo marinig sa kanya, sir? Inaasahan natin na ang ating Pangulo ay magbibigay din ng diin dito sa kanyang pangunahing target by 2028, and I'm sure i-announce niya yung mga flagship priority development projects na
merong kinalaman dito sa pagbababa ng kahirapan, no, sa ating bansa. And of course, inaasahan din natin na mag-lay down ang ating Pangulo ng mga priority policy directions and of course yung focus ng budget natin for 2026 na ang tingin natin ay papunta o suporta doon sa pangunahing target, yung poverty reduction. Ayun. Nako, thank you. And ang inyong final message na lang po, Sex, sa ating mga tagapanood at tagapakinig dito sa Radyo Pilipinas World Service Usap-Usapan. Maraming salamat, Bea, dito sa iyong programang Usap-Usapan. Nagkaroon kami ng daluyan ng impormasyon na maipaalam sa ating mga mamamayan ang ating mga ginagawa at nagpapasalamat po tayo sa tulong ng lahat ng ahensya ng ating pamahalaan, ang ating local government units na pinapangunahan ng ating government sector, ng ating Vice President, ng ating Vice Chairperson for Government Sector, walang iba kundi ang ating Governor ng South Cotabato, Reynaldo S. Tamayo Jr. At binabati natin na re-elect siya kahapon as President ng League of Provinces of the Philippines. At syempre yung ating 14 basic sectors na meron ding sariling Vice Chairperson, si Sir Paul Paraguya na mula sa NGO sector ng Bukidnon. No? So, at sa lahat ng ating development partners na nais kong samantalahin, Bea, nagpapasalamat ako doon sa lahat ng dumalo doon sa at tumulong, nagsuporta doon sa Philippine Poverty Reduction Summit. Naging matagumpay po ito dahil sa pagtutulungan nating lahat. At itong pagtutulungan natin ay inaasahan natin na mag-i-extend at magre-resulta doon sa poverty reduction sa ating bansa. Maraming salamat. Ayun, maraming salamat din po, Secretary, sa inyong oras na ibinigay sa bayan. Yan po si Secretary Lopez Santos III, ang Secretary po ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. At mabuhay po ang ating mga partners sa pagtataguyod at pagpapaunlad po ng ating bansa at ng ating mga kababayang Pilipino, lalo na po dito po sa usapin ng poverty o kahirapan. Sa ikalawang bahagi naman po ng ating palatuntunang usap-usapan, makakausap natin si Dr. Michael Velarde, ang Deputy Director ng Research and Extension o DDRE Institute of Biology ng University of the Philippines, Diliman, para naman po dito sa napaka-interesting biruin nyo, meron silang na-discovering model o pamamaraan kung paano matukoy kung ang isang individual ay magiging responsive sa chemotherapy. Sa pagbabalik po yan ng usap-usapan, wag po kayong aalis. Luzon, Visayas, Mindanao, sabay-sabay nating tunghayan ang ika-4 na ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga pangakong tinupad, mga kasalukuyang proyekto at iba pang plano para sa bagong Pilipinas. SONA 2025 sa July 28 kasama ang buong puwersa ng Presidential Broadcast Service. Ang komprehensibong pagbabalita, pakinggan at panoorin live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa lahat ng provincial stations. Official Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Facebook page. Channel 3 sa ABS-CBN TV Plus. Channels 45 to 49 sa GMA Affordabox. SONA 2025 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement
Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, muli po nagbabalik ang ating programang Usap-Usapan dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service na inyo pong napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page at YouTube channel. Syempre po, available din kami sa inyong eVox receiver app o ang PBS receiver app. Para po sa mga hindi pa nakaka-download, download nyo na po sa inyong Google Play Store sa mga Android user at sa Apple Store para naman po sa iPhone users. At kagaya po ng ating naipangako kanina ay meron po tayong makakasamang isang dalubhasa o expert tungkol po sa genetics, biology o kung alam nyo man po yun, interesado po kayo lalo na po sa mga syempre itong interesado din sa may kinalaman sa cancer, no? Kasi ito, may trivia tayo. Alam nyo bang ang breast cancer ang pangunahing uri ng cancer sa kababaihan sa Pilipinas? Noong 2022, mayroong naitala na 33,000 na mga bagong kaso ng breast cancer sa bansa. 11,000 po dito ang naitalang namatay sa breast cancer sa kaparehong taon. At dati-rati po, ayon sa ating dalubhasa sa University of the Philippines, kinakailangang tanggalin muna ang tumor sa kasuriin ng mga doktor upang malaman kung mayroong lymphovascular invasion o LVI. Ito daw po yung indikasyon ng pagkalat ng cancer sa katawan ng tao. Pero ngayon, isang team po ng mga biologist mula sa University of the Philippines o UP ang nakabuo ng mathematical model dito sa genes, no? Genetics, yung mga medyo, yung ating mga tagapakinig na medyo science, interested sa science. Mathematical model upang tukuyin ang LVI bago pa man po sumailalim sa operasyon. At sa pamamagitan din po nito, matutukoy kung ang isang tao ay magiging responsive sa chemotherapy o hindi. So kasama na po natin live via Zoom si Dr. Michael C. Velarde, Deputy Director for Research and Extension ng Institute of Biology mula po sa University of the Philippines, Diliman. Magandang araw po Dr. Velarde at welcome po sa Radyo Pilipinas World Service Usap-Usapan. Magandang umaga po. Ayun. Maraming salamat po at sinamahan niyo po kami kahit na Sabado po. Baka po ay rest day niyo po ito. Thank you po sa pagsama sa amin. Doc, nakita po namin nga itong balita, no? Maganda dahil isang bagong development sa science, no? Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin, Doc, kung ano itong inyong nadiskubre hinggil sa pagtukoy kung ang isang pasyente ay responsive sa chemotherapy, Doc? Yan, maraming salamat sa pag-anyaya sa akin. Ang breast cancer kasi maraming klaseng anyo nga yan. Nabanggit niyo po na mayroong breast cancer na kumakalat doon sa ating katawan. Yes, kapag dumaan na yan sa daluyan ng dugo natin or immune cell na daluyan. Ito po yung tinatawag na LVI. Yun po yung sinabi niyong lymphovascular invasion. Ang nakita po kasi namin, karamihan ng mga pasyente na may LVI, sila rin po yung resistant sa chemotherapy. Hindi gumagana ang standard na chemotherapy na ginagamit sa kanila.
Tapos, pag kinuha namin yung kanilang cells, no? Kaya namin patubo yun sa dish, no? Sa Petri dish. At pag pinatubo po namin yun at ginamitan namin ng chemotherapy, ganun din, hindi rin sila namamatay. So, ibig sabihin meron talagang pasyente na hindi responsive sa chemotherapy, and likely ito yung isa sa mga grupo ng mga pasyente, yung mga merong LVI. Okay. Ayun. So, ganun po pala yun. Itong LVI na tinatawag, no? Na-determine din nila. Ito po, Doc, ano po yung magiging benepisyo nitong inyong bagong discovery na mathematical model po, Doc, sa mga cancer patient? Yeah, so ang ginawa po namin, kasi kadalasan para malaman mo kung may LVI yung pasyente, kumukuha talaga ng sample, no? Ito ang tinatawag ng biopsy. So kukuha ng biopsy para makita ay ano bang klaseng cancer na meron ka. Tapos paano natin siya iti-treat? So kadalasan tinitingnan nila yan sa microscope. Titingnan nila sa ilalim ng microscope para makita, ay may LVI ba yan o hindi. Ang problema ka lang kasi doon, isa-isahin mong titignan yung sa microscope na yon. Kaya medyo mahirap siyang gawin. Mabusisi po pala. Mabusisi, oo. Tapos kailangan ng expert, no, na talagang titingin. Ito yung mga pathologists natin. Opo. So, kadalasan, since mahirap siya, nag-isip kami ng paraan, paano kaya natin medyo padaliin ng konti. Of course, kailangan pa rin ng expert, pero gumamit kami ng RNA sequencing na tinatawag. Ito yung ginamit na, kagaya ng technology na ginagamit sa COVID natin, para malaman kung anong variant siya. No, yan ang ginamit naming technology. Sabi na, subukan natin, no, paano kaya yon. So nakita namin na pag hinimay namin, no, ito ang mga merong LVI, ito yung mga wala, nakita namin meron pala yung signature. So sabi namin, paano kaya namin maintindihan na gamit lang yung RNA sequencing? So kaya doon napasok yung tinatawag namin na mathematical model. Although, ang sabi namin, yan tawag talaga nito is machine learning. So kung familiar po kayo siya sa AI, di ba? Parang yan na yun. Yan po ang ginagamit namin para makita na, ito palang itsura niya. Na ito yung signature niya gamit noong signature, gamit ng machine learning na yon. Ayun. So parang AI po pala ito at RNA sequencing, no? Para yung ginagamit sa COVID kung paano ma-identify yung variant, Omicron, yung mga ganon, ano? So talagang genetics. Pero dito, ang gamit niya ay para malaman kung merong LVI at walang LVI. Tama po ba? Tama po yun. Ayun. Para pag malaman natin kung may LVI siya, likely, baka hindi sila talaga responsive doon sa chemo. Ayun. And so, basically, paano po ito ginagawa? Parang nabanggit nyo na parang ganito nga siya. Pero pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin ng mas detalyado kung paano po yung pag-identify ng merong LVI at walang LVI, Doc? So, ang pagkukuha mo ng biopsy, inaano pa namin yan, ina-isolate namin, no, kinukuha namin yung kanyang RNA, no, yung kanyang genetic material para malaman kung ano yung kanyang signature, ano kanyang tinatawag namin profile. Yan. So, para ma-detect yun, meron kami ginagamit na advanced na machine. Ito yung sa tulong ng Philippine Genome Center. Sila yung merong pang-sequence ng mga ganito eh. So, paggamit nun, pag-analyze, may makikita kang signature. Parang isipin nyo, meron kang fingerprint. No? Itong tinatawag na genetic fingerprint noong breast cancer. No? Paggamit mo ng fingerprint, syempre alam mo yung fingerprint na ito yung itsura ng isang merong LVI versus sa isa na wala. No? So, ganun po ang aming ginagamit. Pero kailangan syempre meron siyang mga mathematical model, di ba? Yes, medyo komplikado, ano po. Komplikado na. Yes. Opo. Ihatid pa natin lalo sa ating mga tagapakinig, no? Kasi since nabanggit nyo na rin yung COVID bilang kumbaga isang halimbawa or kung saan pwede nating medyo bigyan ng comparison. Kung sa COVID po, 'di ba, may kinukuhang material sa tao, yung
sipon or plema para po matignan doon yung DNA at makita ko ano yung nga ba yung meron sa'yo, if ordinary flu lang ba or ano. Pero po dito pag sa cancer, di ba sabi natin, hindi na kailangan anuhin yung tumor. Pero ano po yung material na i-check po ninyo para po makita pa rin yung yung kung merong LVI o wala yung cancer patient at para malaman niya kung pwede pa ba siyang mag-chemo o hindi? So ganun pa rin naman, kailangan talaga namin kumuha ng material. Hindi yes. pwedeng hindi. kasi kukunin namin yung sa cancer mismo. Usually, yan pong tinatawag na biopsy. No? So kukuha ng maliit na portion lang. Na hindi buong cancer kasi hindi natin alam kung totoong cancer yun, hindi pa eh. So kukuha tayo ng maliit na tissue. So medyo may surgery pa rin, no, gagawin. Kukunin yun para makita kung merong tabang LVI o wala. Ayun. So, kailangan pa rin po pala yun, no? Tama nga naman kasi mamaya, kung ano material lang ang kinuha dyan, di mas lalong hindi tayo maging credible dun sa pag-identify. Lalo na po, hindi po biro ang cancer, no? Kung ikaw yung taong may sakit, syempre gusto mo naman na yung i-advise sa'yo na gagawin mo sa katawan mo, yung base naman sa science, di ba? Ang gusto, yun yung ating sinusulo ngayon, yung ating mga desisyon ay science and based on facts. No? So, yan po ang role ni na Dr. Velarde, no? Kumbaga mag-advise ng decision making ng isang tao. In this case, yung aplikasyon nito ay para sa mga may sakit na cancer, kung magpupush through pa ba sila sa pagkikimo or not, dahil maaaring hindi sila responsive o hindi, no? Mahirap pa naman pong mag-chemo. So, syempre, kung magdidesisyon kang gawin yon, kailangan mo naman ng based on data, no? Dr. Velarde, ito naman po, gaano po ka-accurate naman itong pamamaraan natin ng pag-identify kung ang isang cancer patient ay responsive or not sa chemotherapy? So far, medyo maliit pa lang yung cohort ng sample namin, no, yung sample size, mga 92% accurate pa lang. Pero actually, mataas-taas na rin yun. Opo, mataas na po ang 92%. Pero ang gusto pa namin, ipataas pa yun, no, lalo na kapag marami na kaming ma-analyze na sample. Ayun, okay. At ito pong itong pamamaraan na ito, Doc, na-try na po ba natin sa ating mga patient? Nagsimula na po ba itong gawin? So, ngayon, siyempre, ang kinuha na namin ng sample, lahat galing sa pasyente yon. Opo. Kaya lang, kasi kailangan natin ng validation at saka FDA approval. So, yun pa yung wala po tayo. So, ang next step po namin, ang tinatawag na validation. Validation yung maraming tao. No? Parang, kumbaga sa bakuna, kailangan ang daming tao kang matitest na kailangan gagana siya o hindi. Di ba? Makikita doon ang pang-validation. Tama nga naman. Opo, kailangan po ma-validate muna. At yun, natutunan natin, hindi ko po alam yun. Kailangan po pala ng FDA approval para rito. Ayun. Pagka dumaan po kayo sa process, mga gaano po katagal ito, Doc? Sa yung FDA approval. Oo nga, parang kailangan tanungin natin si FDA. Yun. Naku, magandang suggestion yan. Gusto natin yan. Baka maimbita natin ang FDA dito one time at tanungin natin to. Kasi maganda po ito lalo na po doon sa mga, kumbaga, target na magbebenepisyo dito sa isang improvement or development na ito. Doc, ito naman po, speaking of development, ano-ano pa po yung potential development nitong inyo pong bagong discovered? Yan. So, ang gusto pa na, marami pa kami gusto talagang gawin, no? Kasi nga, para madala namin to sa pasyente talaga. Ang isa, syempre, kung alam namin, hindi ka gumagana yung chemo na ito, hindi pwede sa'yo itong chemo, ano kaya ang pwede? Yun po ang gusto talaga namin gawin. At tapos yung mga iba kong mga kasamang doktor, no? Sila gusto rin nilang malaman na paano pag ibang cancer pa? Diba? Breast cancer lang ito. Ang dami pa nating klaseng cancer. Hindi naman lahat ng cancer iisang chemo lang ang ginagamit. So, yun ang gusto din po naming alamin. No? Gamit na itong
itong technology na ito. Yeah, so very hopeful tayo, no, sa mga ganon. Baka in the near future, manghingi tayo ng update din kay Dr. Velardo. Kumusta na yung mathematical model ninyo? Pwede na po ba ito sa ibang mga type ng cancer? Itong part na ito yung exciting part kasi, alam niyo po sa science, hindi nagtatapos sa ganito lang eh. Lagi po yung may development, no? So yun po yung mga gustong-gusto nating abangan dito sa usap-usapan kung ano yung mga bago, ano yung mga latest, no? At natutuwa tayo. Ito nga pong discovery ni na Dr. Velardo, hindi siya nagtatapos dito. Marami pa po siyang mga pwedeng gawin. At saka, ito nga, Dr. Velarde, ibanggitin na rin natin, may ibang bansa po ba na nakagawa na ng ganito? Or paano po ba? Ano yung, kung meron man po, ano yung kaibahan dito sa ating nagawa na, Doc? So, ang tinatawag kasi itong technique na ito ay precision medicine. Ito na kasi ang bagong paraan, no, papaano mag-alaga ng pasyente. Yung nakaakma na sa inyong genetic, no, sa genetic makeup. Hindi lang po isang gamot kahit ano, basta ito lang o gagana ba sa'yo? Hindi, basta yan kasi yung alam natin, no, yung bibigay. So ngayon, ang precision medicine na siya. So sa ibang bansa, meron ng mga movement ng precision medicine. Sa Pilipinas, medyo bago pa lang siya, no, sa atin. Tapos, since bago lang din sa atin, hindi natin alam kung ano ba ang merong Filipino gene, di ba? Ang sabi, ano ba ang gene natin? Kaya nga tayo Pilipino kasi iba yung ating genetic makeup compared sa ibang bansa. So, dapat, hindi pala dapat, highly likely, yung mga gamot ay pwedeng hindi gumana sa atin, di ba? So, kailangan maintindihan natin siya, no? So, ito yung unique dito sa study na ito, na ang ginamit naming samples ay galing sa Pilipino talaga. So, kaya malaman namin na ay mayroon talagang LVI at gagana yan, mayroon talagang mga chemotherapy na mga pasyente na nasa chemotherapy na hindi talaga gana sa kanila yung chemo. So, dahil kasi ganito yung kanilang genetic makeup. Ayun. So, yun po yung nakikita naming bago dito sa study na ito. Opo. So, Filipino data, no? Genes ng mga Pilipino ang mapag-aaralan. And at the same time, mga Filipino experts din, ano? Nakakatuwa yun. Kasi, parang napaka-common po na yung gamot na hindi natin naiintindihan. Pinapagamot natin sa mga pagamutan sa ibang bansa. Naalala ko tuloy dito yung sakit ni Chris Aquino na hindi natin naiintindihan, kinailangan niya pang pumunta sa ibang bansa. Pero dito, tignan nyo, bagong-bago at talaga naman, mga Filipino experts na ang pinag-aaralan ay data naman ng Filipino genes, no? Nakakatuwa yun kasi parang hindi siya common eh, di ba? Gusto naman natin parang pamamaraan din to ng pag-promote ng ating mga Filipino scientist and expert kagaya po ni Dr. Velarde. Ayan, Doc, sige, meron pa po ba kayong mensahe na gustong iparating sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service Usap-Usapan? Yeah, bago siguro yung mensahe, gusto ko sanang pasalamatan lang na sige po, go ahead po. At saka I would like to thank din sa DOST, no, itong Department of Science and Technology na nagpondo ng project namin. At meron kasi kaming continuation pa, no, kaya hindi natatapos yung aming project. At sana ang government natin continue mag-support sa science, no. Actually maganda ang ang research natin talaga sa Pilipinas ngayon, no. And then gusto ko rin pasalamatan syempre yung mga kasama kong sa UP Manila at saka sa Philippine General Hospital na sila talaga ang kumuha ng mga samples at sila ang nag-aalaga sa ating mga pasyente. Ayun. Na may breast cancer. Opo. Sino po yung kasama nyo sa team pala, no? Gusto rin nating banggitin, nasa na ba yung aking kodigo? Kasi syempre, sila, no? group. So, sige, sir, kayo na po magbanggit. Sige. Hindi ko mabanggit lahat, no? Kasi hindi ko... Pero ang gusto ko lang, yung key na doctors natin, yan si Dr. Rodney Dofita, siya ang isang
team leader, siya ang aming program leader in fact ng buong project na ito. Tapos kasama rin sa kanila yung ating mga doktor na surgeons din, yan sila Dr. Sheila, no? And then also si Doc sino ba ito? Si Gemma, yan, si Doc Gemma. At saka yung mga ibang estudyante, gusto ko rin mabanggit, lalo na yung first author nung publication. Apo. Si Allen Corechea, ang nakapagtapos na yan ng masters. No? Wow, congratulations! Kaya yun, yung gusto po namin i-think. Tapos siyempre yung mga iba pa namin mga co-authors ay ito yung mga ibang estudyante, mga ibang mga research associate namin na talagang nagtumulong sa paggawa nito. At mahirap kasi hindi ganun kabilis no magawa nitong project. Yes. Lalo na may tao, may pasyente tayong inaalagaan. Totoo. Pero natutuwa kami talaga dito sa research na ito. Ayun, nakita ko na yung kodigo ko. Sige, banggitin na rin natin. Kasama po sa pag-aaral sina Alan Joy Corechea, nabanggit nga ni Sir, Regina Joyce Ferrer, Lance Patrick T. at Madeleine Morta ng UPDCSIB at ang mga researchers po from the Philippine Genome Center, UP Manila. Ayun. Maraming salamat po, Dr. Velarde, at siguro maimbitahan namin kayo ulit pag meron pong development sa inyong study. Natutuwa kami. Talaga, Filipino expert para po sa mga Filipino patient. Mabuhay po kayo. Salamat po. Maraming salamat po. Ayun, si Dr. Michael Velarde po, Deputy Director for Research and Extension o DDRE, Institute of Biology, University of the Philippines, Diliman. Yun, sila po yung nakadiskubre nga nitong bagong pamamaraan kung paano matukoy kung ang isang cancer patient po ay magiging responsive sa chemotherapy o hindi. Okay, so magbabalik po ang ating programang Usap-Usapan makalipas po ang ilang mga paalala. Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay nating tunghayan ang ika-4 na ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga pangakong tinupad, mga kasalukuyang proyekto at iba pang plano para sa bagong Pilipinas. SONA 2025 sa July 28 kasama ang buong puwersa ng Presidential Broadcast Service. Ang komprehensibong pagbabalita, pakinggan at panoorin live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa lahat ng provincial stations. Official Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Facebook page. Channel 3 sa ABS-CBN TV Plus. Channels 45 to 49 sa GMA Affordabox. SONA 2025 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon.
Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang programang Usap-usapan dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo pa rin po ako, Bea Gaza de Guzman, at kami po ay napapanood at napapakinggan po ninyo sa ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page at YouTube account, maging sa inyong mga Evox Receiver app o PBS Receiver app. Paki-download na po itong Evox Receiver app natin kung wala pa po kayo. Pwede po para sa mga Android users. Pwede niyo pong makita ito sa ating Google Play Store at sa Apple Play Store, sa Apple Store naman po para sa mga Android or Apple iPhone users. Ayan, kanina po ay napakinggan nyo po ang ating mga interesting na topic dito, lalo na po yung ating mga bagong diskubre sa larangan ng siyensya. At syempre kung paano po natin tinutugunan ang mga suliranin sa ating bansa kagaya po ng kahirapan na nararanasan po natin. Sa uling bahagi po na ating palatuntunan ay unti-unti na po tayong magpapaalam. Pero bago po iyan, iimbita muna tayo. Dahil ito nga pong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nakatakda na pong maghatid ng kanyang State of the Nation Address o SONA ngayong Lunes. At alam ko marami sa ating mga kababayan ang nakaabang sa ulat bayan ng ating Pangulo. Siyempre, gusto natin malaman kung ano po yung mga na-improve na natin for this year, no? At siyempre, kung ano pa yung mga pwede pa nating i-improve. Ano-ano po yung mga sektor o mga bagay na kailangang tutukan. Siyempre, doon po natin malalaman yung mga policies ni Pangulo, ano po yung mga gusto niyang mangyari. Nakaabang po hindi lamang yung ating mga mambabatas, kundi at ang ating mamamayang Pilipino, kundi siyempre po yung mga stakeholders, no, na meron pong isinusulong na mga advokasya na makatutulong po sa kanilang mga constituents o yung mga members na kanilang organization o yung mga mamamayan po na kanilang gustong i-advocate, no? Syempre, kabilang na nga dyan yung ating mga manggagawa, syempre yung ating mga persons with disabilities, meron din pong mga nag-advocate ng kanilang mga karapatan. Ano naman kaya yung mga pwede maitulong naman po sa agriculture sector? And of course, dito po sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating mga ina-advocate. Lahat naman ina-advocate natin, lalo na po yung mga sambayang Pilipino. Pero syempre, most especially dahil tayo po ay Radyo Pilipinas World Service, para po sa mga overseas Filipino workers naman po, tsaka seafarers, yung inaabangan natin, no, na kung ano po yung magiging mga direktiba para naman po sa mga karapatan at kapakanan ng ating mga OFWs at seafarers. At syempre, di ba, meron pong mga mambabatas na nanawagan nga dahil dito sa SONA nag-remind po ang ating mga officials na dapat gawin ng simple dahil nga dito sa sunod-sunod na pag-ulan, dala ng sunod-sunod ding mga bagyo, bagyong Krising, Dante at Emong na nagdulot po ng pagbaha na siya naman pong nararanasan ng ilan po sa ating mga kababayan. Siyempre, nagdadalamhati dahil yung iba po ay nasa evacuation centers at yung kanilang mga kabuhayan, kagamitan o ari-arian ay naapektuhan. At nakakalungkot po yun para sa isang apektado ng kalamidad at sakuna. Kaya naman po bilang sensitivity at syempre pagiging compassionate
pagkaroon na rin po ng paggalang at yung empathy natin sa ating mga kababayang Pilipino na nakararanas ng hagupit nitong ating bagyo at masamang panahon. Syempre hindi natin sila nakakalimutan, no? So maging sensitive po tayo. Ang paalala po ng ating mga opisyal, gawing simple ang SONA. Wag na po magsuot ng mga magagara kasi minsan po talagang sa mga interviews, pati po yung mga what are you wearing, no? Tinatanong sa ating mga kalahok sa SONA, no? Pero dito sa pagkakataong ito ay hinikayat po ang lahat na ang pagtuon ng pansin ay yung mga kababayan naman po natin na kailangan ng tulong o ayuda. So kung meron man pong mga dapat pasikatin sa mga panahong ito ay yung pong dapat na makatanggap ng tulong. Okay, so wala na po tayong oras at magpapasalamat po tayo sa ating nakasama sa technical side kay of course Master Milo Jonella sa ating Master Control at sa ating pong Wirecast kay Jerome Toledo na ngumingiti-ngiti pa. Tinatawanan niya ako dahil dun sabi ko At syempre po sa aking co-producer, si Erwin Peñano. Maraming salamat po muli. Ito po si Bea Gadza de Guzman. Antabayanan po ang susunod pang episode ng Usap-Usapan sa Saturday at 10 a.m. hanggang 11 a.m. po. Muli, ito po si Bea Gadza de Guzman. Magandang araw po. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan sa Radyo Pilipinas World Service.